Yan mga kagwining, andito na yung bagong Jetmatic, yung binili kanina. Yan. Igil lang tatak niyan kasi mas maganda daw to kaysa doon sa Champion. Darating ko lang po dito sa Boulevard. Yan. Wala pang tao. Maya maya pa to magkakaroon ng maraming tao. Okay. So, malaking tulong po yan sa amin kasi mas mapapadali yung pag-igib ni Dada ng tubig. Kasi, before pa man, wala pang ano dito, talagang pumupunta pa siya dun sa part nila Kuya Tilo. Tapos, minsan kapag baha dyan, talagang wala kaming tubig. Hello, good morning mga ka-granny. So, panibagong vlog na naman for today's video. So, ang pangit-pangit ko mga ka-granny. So, sa ngayon mga ka-granny, daldal, umagang-umaga. Ganito. So, for today's video mga ka-granny, pupunta kami sa hardware ni Dada at namimili kami ng mga kagamitan. So, arat na. At punta tayo doon kahit ganito yung itsura natin. So, doon yung malalaman kung anong activity natin for today's video. Hello mga kagwining, dito kami ngayon sa hardware. Bibili kami ng gripo, bumba, Jetmatic. Naantay ko lang yung kasama kong bumibili kasi siya yung pumipili ng mas magandang gripo para hindi masayang yung pipiliin. Tapos maya maya punta kami dun sa isang hardware din kasi mas mura daw yung tubo dun kaysa dito. Yan mga kagwining, andito na yung bagong Jetmatic, yung binili kanina. Yan. Igil lang tatak niyan kasi mas maganda daw to kaysa doon sa Champion. Sabi nitong tubero itong magkakabit ng gagawa ng itong puso. Ayan. Tapos sa loob na nitong ibang hardware, dito siya bibili ng PVC pipe na lang daw kasi mas maganda daw yung PVC kaysa doon sa bakal. Kasi yung bakal madaling mabutas, mga ilang taon lang pwedeng mabutas na, tapos mahirap i-repair kasi pag i-repair bubunutin ulit, hindi katulad ng plastic pang matagalan. Kaya yun ang suggestion niya, PVC na lang. At saka sabi niya gawin na raw 4 yung tubo kasi dun sa pinatatayo ng bahay may dumping dun. Sabi niya mas mataas yung lupa, kaya mas maganda yung marami yung tubo para malalim, mas maganda yung makukuhang tubig. Kaya sabi ko sa kanya, okay, ikaw ang bahala, ikaw naman yung nakakaalam eh. Ano ang problema galing sa 3 tubo dadagdag ng isa para maganda yung kalalabasan ng tubig. Hindi katulad dun sa pinag-iigiban ko, lang yun, isa't kalahating tubo, kaya yung tubig niya langis at madumi. Kaya yun ang suggestion niya,
para maganda daw yung tubig na makuha. Okay. Galing dito, balik na kami sa bahay. Tatanungin siya kung kung mamaya pwede nang ikabit. Kung hindi, baka bukas. Tsaka diretso na daw sabi ko sa kanya, kung ididiretso nang i-sesemento yung palibot ng gripo, sabi ko, meron bang additional charge dun sa bayad sa labor nila? Sabi niya, magdadagdag na lang daw ng 500 para dun sa palitada. Kasi sabi ko, medyo lakihan mo na yung palitada. Kasi sabi niya, dun lang sa parte ng gripo ng sisimentoin. Sabi ko, gawin ng medyo malawak-lawak para may space din dun sa mga maglalaba. Okay. Kaya sabi niya, additional 500. Okay na yun. Kasi sila naman yung gagawa eh. Saka kailangan din naman talagang magdagdag. Kasi iba yung trabaho nila, tubero. Tapos dadagdagan nila ng para sa semento. Siyempre iba yung charge nun. Okay. Yan lang po yung update ko ngayon mga kagawin. Mamaya ulit. Yan po, kadarating lang po namin dito sa harap ng bahay, dito sa main road. At dala na namin yung PVC. Bili kanina. Ayan. At iikot ko to dun sa boulevard kasi mabigat tong gripo. Doon na lang ito ibababa para mas malapit. Yan po mga Gwenny, darating ko lang po dito sa boulevard. Yan, wala pang tao. Maya maya pa to magkakaroon ng maraming tao. Okay. Yung bahay ni Gwen. Tapos ito yung PVC. Ubong gagamitin sa sa pag-install nitong bagong poso. Okay. Dahil iniwan na ako nung magkakabit, sabi niya bukas na lang daw ng umaga kakabit to. Kasi kukunin pa yung pump para pang para mapadali yung pag-ukay. May ginagamit silang demotor na pump. Okay, ako na lang bubuhat nito. Sigurado mabigat to kasi bakal. Wala namang katulong dito. Okay lang, kayang kaya. Few moments later. So, ayun mga kagaya ng aking pagbabalik. So, ayun, kanina sabi ko sa inyo, yes, panibagong vlog talaga to. And, malalaman nyo, sabi ko kanina, malalaman nyo mamaya kung para sa vlog to. So, si Dada na yung pinavlog ko kanina kasi may ginagawa ko dito sa bahay. So, in-explain naman ata sa inyo kung ano yung nilalaman nitong vlog for today's video. So, ayun, si Dada na yung pumunta sa hardware at bumili ng mga materyales. At, ayun, ito na. Dito na muna nilagay yung ibang materyales sa pagpagawa ng poso.
So, may idea na ba kayo mga kagani kung sino nag-sponsor? So, syempre, walang iba si Kuya BF Vlogs. So, thank you so much, Kuya BF Vlogs. So, another sponsor na super makakatulong sa amin kasi wala pa kaming tubig dito. So, malaking tulong to na magpagawa dito sa may gilid dito. Dito kasi yung sabi ni Dada, yung balak niya dito daw ipapalagay yung poso. So, malaking tulong po yan sa amin kasi mas mapapadali yung pag-igib ni Dada ng tubig. Kasi, before pa man, wala pang ano dito, talagang pumupunta pa siya dun sa part nila Kuya Tilo. Tapos, minsan kapag baha dyan, talagang wala kaming tubig. So, malaking tulong po talaga to Kuya BF Lex na inesponsoran nyo po kami ng poso. Thank you so much. Walang katapusan pa sa salamat. So, ayun, abangan natin mga kagwene yung paggawa ng poso dito. So, sa ngayon, binilan lang muna ng materyales para pagdating ng mga trabahador is naka-ready na po yung mga gagamitin. So, abang-abang lang mga kagwene. The next day. Morning mga kagwene. Ito po yung araw na kung saan mag-i-install na nung posong binili namin kahapon. Dumating na yung mga gagawa, kaya puntahan po natin. Mga kagwene, gagawin nila mag-igib muna ng tubig dun sa poso para magamit pampalambot ng lupa. Yung kasama nila dun na sa isang gripo para igib, kasi hindi pwedeng tuyo lang yung lupa na paggagawan nila ng pag-installan ng gripo. Kaya yun ang gagawin nila.
kagwini, kanina nakuha natin yung paghukay nila gamit yung pump, water pump nila para mapadali yung paglalagyan ng tubo. At ngayon ilinalagay na nila yung tubo para sa gripo. Ayan mga kagwini, yung una palang ginagawa nila, mag-ukay muna nung para sa PVC sa tubo. Tapos pagkatapos nun, ibabaon na yung tubo, saka papasok ulit yung ginagamit nilang tubo, ano ng tubig, para sa ganun ay maging malinis yung tubig na makukuha doon sa loob na mismo ng tubo. Kaya ganun yung prosesong ginagawa nila. Medyo natatagilan yung hanap ng malinis na tubig. Kaya dinadagdagan pa rin ng tubo kung lalim para makuha yung malinaw, para yung malinis na tubig. Medyo ano pa kasi dark pa yung color ng tubig. Kaya sige lang dagdag ng lalim ng bukay. Pero yung ano pa, install na yung PVC, steady na siya. Yung lalim na lang para makuha yung malinis na tubig. Ang ginagawa pala ng tubero ay kahit ano ba, galing na sa hardware yung yung Jetmatic, tapos buo na. Ang ginagawa pala nila ay pinabaklas pa nila para masiguro kung walang problema yung nasa loob ng Jetmatic, yung mga goma, gasket, saka yung pagkakabit ng mga tornilyo. Kaya tine-check nila yun.
yung lumalabas na tubig dun sa ano, dun sa ginagawa nila. At saka nila ikakabit yung gripo. Siguro doon nilang malinis na yung tubig na lalabas. Mapaikabit yung gripo. Yan po mga Gwenny, tapos na po yung pagkabit ng gripo. Pinagyan po nila ng simento, nagpalitada po sila para mas matibay yung pundasyon ng gripo. At mamaya tapos na kasi namin kakain, iinanda kaming pagkain para sa kanila. Ayan po, natapos na yung pag-install ng poso at napalitalan na rin yung palibot niya para pag merong gagamit dito hindi magpuputik yung sa ibaba. Kaya lang hindi mo na siya pwedeng gamitin kasi sariwa pa tong semento,
Siyempre pag nagpa-ano ng tubig, masisira. Patuyuin mo po muna ito bago gamitin. At salamat po sa nag-sponsor nito, si Kuya B Vlogs. Kuya B Vlogs, maraming salamat po sa walang sawang suportan nyo kay Gwen at sa mga plano niya, project. Nandyan ka po palagi para suportahan ka si Gwen. Maraming salamat po. At siyempre sa mga katulad niyo pong mga bukas palad, yung Diyos ay laging nakasubaybay po sa inyo. Siya na pang bahala sa inyo. God bless po at sa family nyo. At sana ay lagi po kayong malakas at malayo sa sakit at anumang mga sakuna. Kasama po ang pamilya nyo. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pag-suporta kay Gwen. Thank you po. Good morning mga kagweni. Nakatulog na po ako kagabi. Kasi, ayun. Tapos hindi na ako nakabalik dahil sa nalobat din yung GoPro and nabisi na tayo dun sa Boulevard. So ngayon, tingnan po natin yung ginawa po ng mga trabahador, which is yung poso po. A big thanks po kay Dada kasi siya na muna yung nagpatuloy na mag-vlog para may update po kayo, may inform po kayo mga kagweni about dun sa pamposo ni Kuya BF Vlogs. Maraming salamat po. Yun si Dada. So goods, meron na po tayong poso dito. Yan. So thank you so much po Kuya BF Vlogs. Ay, namamaos pati ko. Thank you so much po. Thank you. Walang katapusan na thank you po. Thank you so much Kuya BF Vlogs kasi hindi ka po nagsasawang tumulong po sa akin at lalo na sa family ko po. Malaking tulong po yung mga ini-sponsor mo po sa amin. Super dami po nung tutulong mo po sa amin. So, talagang walang sawang pasasalamat po sa iyo. Ayun, medyo speechless lang ako kasi hindi ko na alam kung anong sasabihin ko kay Kuya BF Vlogs. Super bait po kasi talaga niya and bukal sa loob niya na tumulong sa mga nangangailangan. So, ang masasabi ko lang Kuya BF Vlogs, mag-iingat ka po palagi, lalo na sa work mo. And ayun, stay healthy. And best regards po sa family mo po. Ayun, ingatan mo po ang sarili mo. So, ayun, thank you so much po ulit. So, ayun mga kagani, hanggang dito na lang muna. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. And please click the notification bell for more updates. So, thank you for watching mga kagani. Sana nag-enjoy kayo. See you next vlog. Bye-bye!